Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naghain na ang Department of Trade and Industry o DTI ng mga formal na reklamo laban sa 8 kontratista na sangkot umano sa iskandalo sa flood control projects. Ayon sa DTI, ang mga reklamo ay isinampa sa ilalim ng Executive Order No. 913 at iba pang batas pangkalakalan dahil sa posibleng paglabag sa construction industry regulations ng mga naturang kontratista. Kabilang sa mga pinangalan ng kontratista ang ilan sa top 15 firms na umano'y kumorner ng 20% ng 545 billion flood control contracts. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sinabi nga ni Trade Secretary Cristina Roque, inihain ang mga reklamo sa Philippine Contractors Accreditation Board Monitoring and Enforcement Division na siyang nag-iimbestiga sa mga paglabag ng mga kontratista. Samantala, muling kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang malisyosong paratang na may 15 billion pesos na military ghost projects mula sa 2023 hanggang 2025. Sa isang pahayag, sinabi po ng AFP na ang mga akusasyong ito ay mali, irresponsable at layong sirain ang kanilang hanay. Iginit po ng AFP na wala silang mga ghost projects at hindi sila ang nag-iimplementa o tumatanggap ng pondo para sa mga infrastructure project. Anilang lahat ng military facility sa ilalim ng tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS project ay pinupondohan at ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinabi pa ng AFP na kanilang inuuna ang mga proyekto ayon sa pangangailangan tulad ng barracks, training facilities at headquarters, pero direkta ang pondo mula sa DPWH. Sa ibang balita, binara po ng NTF-ELCAC ang panawagan ng Kabataan Party List na tanggalan ng pondo ang Barangay Development Program. Paliwanag nila na ang BDP ay hindi duplication ng gawain ng NTF-ELCAC at hindi rin pork barrel ng militar. Ito daw ay konkretong katuparan ng mga kolektibong pangangailangan ng mga mamamayan na nabuo sa pamamagitan ng serye ng konsultasyon. Isinasagawa mismo sa mga komunidad. Bunga ito ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga lider ng komunidad upang tugunan ang dekada ng kapabayaan na naguugat ng insurgency. Bawat proyekto ng BDP ay dumaan sa proseso ng verifikasyon, audit at pag-aprobaan ng DILG, DBM at mga LGU na nagpapatupad nito. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.